Nagkasakit si Lazaro, kaya nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus, ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro, gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabbi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang itinakakayong patuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitiso ng mga lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitiso ng lumalakad kong gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Itinugtong pa ni Jesus, matutulog ang kaibigan natin si Lazaro. Paroroon ako upang isingit siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya. Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay niya si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Pagdating ni Jesus, nalaman niya ang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo sa Jerusalem, sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay nag-iwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hihingin niyo sa Kanya. Muli mabubuhay ang inyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya bubuhay muli sa huling araw, sa huling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay na nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasang paririto sa sanlibutan. Pagkasabi nito, si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto na ang guro. Ipinatatawag ka. Pagkarinig ito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakating si Jesus sa ngayon, naroon pa siya sa dakong salubungan sa kanya ni Marta. Sinundan ni Maria ang mga Hudyong umaliw sa kanya. Nang siya nagmamadaling tumitig at lumabas, akala niya pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus ang makitang tumatangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang langit ko. Bakit hindi niya nahantangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yung na natakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay.
Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis niya ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong pinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga tao na sa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panibig ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanya, kalagayan ng Diyos siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. I sing praises to your name, O Lord. Taas po natin ang mga kamay. Ang Diyos po ay dakila. Sa kanyang kadakilaan, kaya namin bumuhos sa kanyang awa at mabag sa ating lahat. Sinabi ka, hindi kanya iiwan, hindi kanya kailanman pinakayaan. Sing praises to your name. Muling sa awitin ito, kausapin natin ang ating Diyos sa kanyang kadakilaan.
Sabi nga sa binasa kanina, sa haba-haba ng pagbasa, ang buhay at kamatayan ay nasa ating Panginoon. Ano yung prinsipyo doon sa pagbasa na yan? May sariling timing ng ating Diyos. Amen. At tayong lahat, walang pinipili ang Diyos. Di po ba? Walang pinipili ang ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, espesyal ka. Doon sa pinagdadaanan mo, espesyal ka pa rin. Kahit may pinagdadaanan ka, ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay laging nandiyan. Amen? Sino po naniniwala sa espesyal? Yakapin mo yung sarili mo. Tapos isipin mo na ang kayapak mo ay ating Panginoon. Na doon sa sakit at karamdaman mo, itinutulog mo sa ating Diyos na, Lord, kung espesyal ako sa iyo, pagalingin mo ako. Lord, itinutulog ko sa iyo na yung aking mahal sa buhay ng sakit. Sa yakap na ito, sa mahigpit na yakap na ito, mahal sa iyo, Panginoon, itinutulog ko ang lahat ng aking pangangailangan, lahat ng aking mga nasa isip, nasa puso, lahat ng kabigatan, sakit, dahil alam ko, Panginoon, mahal mo ako, iniibig mo ako. Lord, punong-puno ang puso mo. Punong-puno ng pag-ibig mo. Dahil binibigay mo ang lahat sa akin. Dahil itutuloy mo akong espesyal. Espesyal ako sa paningin mo, Panginoon. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko ay nawi mo, maging sino man o anuman.
tayo umupo ng sumatali. At tayo po ay marami pang oras. Ano po? Woo! Talaga naman. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos ngayong araw na ito. Ito po ay impromptu. Talagang hindi ko po alam na magkasalita ako ngayon. Pero iba yung plano ng Diyos. Sabi nga po dito, sino po yung may kahilingan ng matagal na nang niyang iniintay? Yung may kahilingan siya. Ilan po yung nagtaas? Sige po. At dumami na sila ngayon. Nangangalak pala yung mga kamay na yan. Uulitin ko po ulit para malinawan natin. May mga pangarap tayo sa buhay. May mga kahilingan tayo. May kahilingan tayo na habang tayo ay tumatanda, may naiiwan pa tayo mga kahilingan. Di po ba? Sino po yung naghahanap ng mapapangasawa? Di po ba may kahilingan tayo eh? May mga kahilingan tayo. Sabi nga, may tayong kahilingan na imposible mangyari. Pero posible sa ating Diyos. Sa pagbasa natin, tingnan niyo po yun. Ano po nangyari kay Lazaro? Nabuhay. Di po ba? Sa salita, sa sigaw ng ating Panginoon. Kaya kung may kahilingan tayo, kailangan sabihin natin. Hindi pwede natin sabihin na, Lord, alam mo na yon. Kung minsan nagkakamali tayo sa ating mga kahilingan. Pag sinabi natin, Lord, ang gusto ko mapangasawa, tall, dark, and handsome. Di mo ba kompleto? Yung delay, yan mo na-delay yung nagbigay ng mensahe, si Martha. Di po ba? Nagbigay ng mensahe sa Panginoon. Mahal na mahal ni Jesus ang magkakapatid na Lazaro, Martha, at hindi si Mana, si Maria. Nagpadala ng mensahe na may sakit. Yan, may sakit ang aking kapatid na si Lazaro. Nagpunta na po ba kagad? Nagtatakbo po ba ang Panginoon para magpunta at dalawin? O di po ba? Hindi ka agad-agad nangyayari o mangyayari yung kagustuhan mong makapag-asawa. Ibibigay ng Diyos yun sa takdang panahon. Amen! Sa takdang panahon, yung kahilingan mo, ibibigay ng ating Diyos. Di po ba? Pero sinasabi nga, na-delay man yung, kita nyo naman, nung kapanahon na nun, wala pang Uber. Di po ba? Ano lang gamit nila? Ano gamit nilang sasakyan? Gamit nila sasakyan yung kanilang sandalyas. Lakad lang po yan. Na-delay hindi ang pagdalaw. At dahil na-delay ang pagdalaw ng ating Panginoon, ano ang nangyari kay Lazaro? Alam niyo talaga. Ang nangyari po, namatay si Lazaro at naiburol. Naiburol mo na po ba? At nailibing na. At yun po ay natakpan ng malaking, alam talaga nila. Ang delay po ng ating Diyos. Ito po tandaan natin
Ang delay ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin ito, idinidinay na yung ating kahilingan. Ang delay ng Panginoon, hindi po pinatutunayan na ito ay dinidinay niyang mangyayari sa buhay mo. Meron pa po ba tayong nais mangyari sa buhay natin? Amen? Ako rin nga po kanina, na sinabing magtotalk ako, pupunta ako ng sasakyan. Kasi naka-rubber shoes ako. Hindi ko po alam na magsasalita ako ngayon. Pero mabuti ang Diyos. Sabi nga, pag tinuring kang espesyal, pag tinuring kang espesyal ng ating pag tinuring kang espesyal ng Panginoon, ang lahat ng kahilingan natin, darating. Darating. O, yung sumagot na tatlo, darating. O, dumami na sila, darating. Yun, sabihin niya po natin, darating. Darating sa takdang panahon. Diyos. Ilan na bang mga sakuna ang nangyari sa atin? Ilan na bang matitinding pagsubok ang dumating sa buhay natin? Hindi na mabilang, di po ba? Kung minsan nag-aaral ka magmaneho, sumasampa ka sa island, nababangga ka, nahuhuli ka ng pulis, pati yung TTC, pinasok mo, yung loob ng TTC. Pero nandun pa rin yung pag-iingat ng ating Panginoon. Ito po lagi kong sinasabi, maraming idinadagdag sa buhay mo ang Panginoon. Marami ka pa rin kahilingan. Amen. Pero hindi natin nararamdaman na marami siyang ibinubuhos sa iyo. Pero marami ka pa rin kahilingan. Amen? Sino yung marami pang kahilingan sa ating Diyos? Yan. Ano tawag niyo sa Panginoon pagka marami kayong kahilingan? Pengi noon. Pengi. Yan. Pengi noon ako minsan. Amen. Ang sabi nga, basta't maghintay ka lamang. At darating yun. Amen? May kanta nun Sabi nung kanta, anong kanta yun? Kinanta ni, Bruno Mars? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan buhay sa mundo. Pakiano nga yung upuan dito? Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong. Ayan. Pangako yan Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag maiinip. Dahil ganyan ang buhay sa earth. Dahil ganyan, yan ang principle Ang delay ng Diyos ay hindi denial. Mag-intay lamang po tayo. Amen? Eto pa. Kung itinuturing natin ang Diyos ay makapangyarihan, anuman ang hilingin natin sa pangalan niya ay mangyayari. Amen? Ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay? Makapangyarihan ng ating Diyos Amen? Gusto mong magkabahay. Gusto mong magkaroon ng sasakyan. Yung mga tango sininang, magka-drive pa yan. Amen? Ngayon, doon po sa mga mag-asawa, sino gustong magkaanak? Walang imposible, di po ba? Special ka sa Diyos di po ba?
Baka mamaya, pag lumabas yan, may ngipin na. Kompleto na. Paglabas, tumatakbo na kagad. Mama! Handaan mo natin makapangyarihan ng ating Diyos. At anuman ang ating nais mangyari, huwag naman po tayong hihiling nung imposible. Ano po? Kuminsan kasi, humihiling tayo, imposibleng mangyari talaga eh. Gusto mo magkasasakyan, 80 anyos ka na. Paano ka pa makakapag-drive? O di po ba? Gusto mo humihiling ka ng aeroplano, hindi ka naman marunong mag-drive ng aeroplano. Kailangan kung humihiling po tayo talaga, kailangan be specific. No? Tama po ba? Kuminsan kasi tayo, pasensya na po kayo eh, napunta po ako sa gitna eh. Ano po? Kuminsan kasi, napakarami nating pangangailangan. Di po ba? Iba na yung makapangyarihan sa atin. Hindi na ang Diyos. Naniniwala po kayo ron? Yung iba naghahabol ng ano? Lalo, ano ba? O yung pera na hinahabol natin, imbis na tayo ang hinahabol ng pera, tayo ang umahabol sa naniniwala tayo makapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero sa panahon ngayon, makapangyarihan ang dahil tayo ay mga mukhang hindi ako may sabi niyan, ha? Unang prinsipyo po natin, ang delay ng Diyos ay hindi denial. Amen? Pangalawa, si Jesus ang makapangyarihan at mahabagin. Di po ba nandun yun? Lord, have mercy on us. Yung awa at habag ng Diyos ang ating kailangan. Amen. At dyan na yung bubuhos yung awa ng ating Diyos. Dahil sa habag ng ating Panginoon, yan yung po yun. Makikita ko yung sarili ko doon. Ano nangyayari? Dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa lamang ang ating pag-asa, wala nang iba. Amen. Sa silong ng langit, wala nang iba tayong pag-asa, kundi ang ating Panginoon. Ano nangyari sa kay Lazaro? Dahil sa tinig ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. O di po ba? Yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. At yan ay ipinapasa naman sa iyo ngayon. Ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ang gusto mong isigaw ngayong araw na ito? Pagpapala, biyaya, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kagalingan. Gusto mo bang sumigaw sa ating Panginoon? Isisigaw mo yung pangangailangan mo? Bibilang ako ng 3, isisigaw mo yung pangangailangan mo? Okay. Are you ready? Are you ready? Yung kahilingan, ha? Yung isang kahilingan na isisigaw mo. 1, 2, 3. Parang, ano po? Gusto niyo pong magkaanak? Ano po? Oh, akala ko gusto pang magkaanak ng aking ninang. Yan. Pagmamahal. Meron pa ako narinig eh. Ayoko na dito na tayo. Ulitin ko po ulit isigaw nyo kung ano yung pangangailangan nyo na nais nyo dumating. Alalahanin po natin, makapangyarihan. One of the principles sa ating pinagbasa, makapangyarihan ang kanyang salita. Lazaro, lumabas ka. Lumabas mo ba?
Hindi pa. Hindi pa lumabas. Sarado pa yung bato eh. Nabuksan muna yung bato bago siya. Yun. Kailangan ibukas natin ang ating mga labi. Amen? Naniniwala kayo? Ang lahat ng naniniwala, tsak yun. 1, 2, 3. Doon sa narinig kong 2 letra, darating yun sa takdang panahon. Merong sumigaw ng PR. May narinig akong PR. Ano po ba yung PR? Personal relationship? Yun pala yun. Personal residence daw po. Permanent resident. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Kung meron kang isang panalangin ngayon, dagdagan mo pa ng panalangin. Kung kinakailangan punuin mo ng panalangin, punuin mo ng panalangin. Amen. Lalali mo, yung isinigaw mo na yan, makapangyarihan, Lazaro, lumabas ka. Amen. At ipinakikita rin po dito, ita-time out na lang ako kung ano ipinakikita rin po dito, yung kapangyarihan ng salita na yun sa kamatayan. Di po ba? Yung kapangyarihan. Biro nyo, 4 na araw ng patay si Lazaro, pero muling nabuhay. Yan yung kapangyarihan ng kanyang salita. Di ba? Sinabi nga natin kanina, special tayo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, special ka. Sige pa, sabihin mo, special ka. At sa aking pong pagtatapos ngayong araw na ito, may tanong lang po ako. May isang katanungan lang po ako. Inaanyayahan ko po yung mga choir. Meron po akong isang tanong na iiwanan sa inyo. Ang Panginoon ay humahanap ng tapat na mga lingkod. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Titigan nyo mata sa mata. At tanungin mo, tapat ka ba sa Panginoon? Sabi po nila, sabi ng isa, para namang hindi kumbinsido yan. Ang Diyos po ay tapat sa atin eh. Amen. Sa lahat ng kanyang pangako. Ito nga ibig, pati kamatayan. Di po ba? Kaya lamang tayo mga tao, ang matitigas ang mga titigas ang mga mukha. Sinabi na ito gawin. Pumunta ka sa kanan. Kumakaliwa. Pasensya na mo kayo, ha? Pinabayaan niyo akong tumayo dito, eh. Yan. Sinabing dumiretso, dahil yan ang tamang daan, abay kung tumakbo, paatras. Ano ba ang kinatatakot natin? May kinatatakutan ba tayo? O talagang ayaw lamang natin sumunod? Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. At dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, ang tanong, sumasampalataya ka ba? Sagot!
Kung minsan talaga kailangan, sabi nga, alam nga naman sinabi ng Panginoong Yesus, Lazaro, lumabas ka. Hindi. Lazaro, lumabas ka. Amen. O ngayon, sumasampalataya ka ba? Yan ang sagot ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon. Tapat na lingkod ng ating Panginoon. Yung kamay mo, ilagay mo, dalawang kamay. Ganyan. Yan. Kung sumasampalataya ka, ilagay mo sa, sa hita mo. Tapos, titigan mo yung mga palad mo. Titigan mo yung palad mo. Huwag ako tingnan nyo. Yung palad. Mukha ba akong palad? Yung palad, yan na naman. Alam naman, nagsasalita ako, mukha akong palad dito. O yan, yung palad nyo, ang tingnan nyo. Yung dalawang palad ninyo, ang tingnan nyo. Tingnan nyo yung kamay nyo. Di po ba? Ano ang nakikita nyo sa mga palad nyo? Madaming kalyo? Tingnan nyo po. Tingnan nyo yung mga kamay nyo. Kung sabi ako, tingnan nyo yung palad nyo. Sino tayo makakapag-concentrate niya? Tingnan yung mga palad niya, ha? Doon sa mga palad na tinitingnan nyo. Ang dami ng nangyari sa palad na yan. Di po ba? Mayroong paghihirap, mayroong saya, na ito lang palad na to ang makapapahayag kung ano ang mga pinagdaanan nating hirap. Sa mga palad na to, nabuo ang isang pangarap na magkaroon ng pamilya, magkaroon ng hanap buhay. Sa mga palad na yan na yung tinitingnan, nakabuo tayo ng pamilya. Doon sa mga palad na yan, nandun yung paggabay ng ating Panginoon. Yung pananagumpay mo sa palad na yan, sa iyong mga kamay, diba napakabuti ng ating Diyos? Na sa pagtitig mo sa mga kamay mo ngayon, ang dami na pala, Panginoon, na nangyari sa aking buhay. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pagtitig ko sa aking mga kamay, naalala ko ang aking kabataan. Naalala ko ang aking mga magulang. Kung saan ako lumaki, nandoon ka nakasubaybay. Hanggang sa aking pag-aaral, nandoon ka pa rin. Hindi mo ako iniiwan. Sa pagtitig ko sa aking mga kamay, Lord, salamat. Salamat sa katagumpayan. Dahil napakabuti mo sa akin. At sa pagtitig ko sa aking mga kamay, Panginoon, nakabuo ako ng pamilya. Pamilyang matatawag ko na ikaw ang nagbigay. At sa pamilyang ito, nandun yung pagmamahal. You know, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment
would never wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have you with the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. It's running out to me. Your goodness is running out to me. And I think I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ako po ay naniniwala na ang puso ng ating Panginoong Yesus ay puno ng malasakit, puno ng awa, at puno ng habag.
Nung nakaraang Sabado po mga kapatid, talagang masabi ko na itinetest yung aking kakayanan dahil sa aking nararamdaman. Pero po, dahil sa kabutihan ng Diyos, pinagaling na ako ni Lord. Wala na akong nararamdaman sa kabiyak ng aking ulo. Wala na po akong nararamdaman. Pinagsigawan ko yung kabutihan niya noong nakaraang Sabado. Ibinigay niya yung kagalingan. Kung ibinigay niya sa akin ang kagalingan, ba't hindi niya ibibigay sa inyo? Amen. Tayo ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Lahat ng nais niyo pabasbasan sa Panginoon, itaas niyo po yan. Papeles, bag, handbag, ang inyong po mga prayer requests. Kung kailangan niyo pong itaas ang inyong mga bulsa, itaas yung mga bulsa niyo. Pabasbasan natin sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ano man ang mga gamot, tubig, Biblia, panyo, itaas natin yan sa Panginoon. Kumikilos ang Diyos. I know the Lord will answer all my prayers. Sa iyong pananalig, pananampalataya, kaya ako tinatanong kanina, sumasampalataya ka ba? Kung sumasampalataya ka, darating sa buhay mo yung kahilingan mo. Kung nananampalataya ka, lahat ng nakasulat dyan, pagkakaloob ng ating Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Wala ko'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong pinigil ang Diyos. Alam kong pinigil ang Diyos ang sabo ko. Alam kong
Let us hum the song. Sabi po sa John 14:30, pangako ng Diyos, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. Pangako ng Diyos sa buhay mo, sa mahal mo sa buhay, na ikaw ay pagpapalain niya. Kaya tanggapin natin yung pagpapala na yan. Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, Yahweh ang Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensyang banal na naranasan ka at mararanasan pa namin sa aming paglilingkod na ito. Muli, Panginoon, sa araw na ito, i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng hawak kamay namin ngayon. Mga Biblia, langis, tubig, asin. Aming mga instrumento, Panginoon, sa paglaban sa mundong ito. Basbasan mo po ito, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ang lahat na makabasa, mapahira ng panyo, makainom ng tubig, agad mo itong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Narito mo, Panginoon, ang aming mga prayer requests at ang aming mumunting handog. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na nakasulat dito. Nakasulat po dito ang aming mga kahilingan, pangarap, para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa mga nakasulat na ito, muli mo itong kakasihan ng iyong kapangyarihan at ipagkakaloob sa takdang panahon. At alam po namin, Panginoon, sa mga bagay na ito na nasulat, alam po namin answered prayer na po kami, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang aming mga bagay, handbag, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, pupunuin mo ito ng pinansyal na pangangailangan namin lahat. At makababayad kami sa aming mga utang. Ikaw ang magpupuno ng lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo, O Diyos, pagpalain mo ganap ang Scarborough chapter at ang lahat ng mga naglilingkod sa iyong ubasan, sa lahat ng aming mga kapatiran dito sa Canada. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanilang buhay, lalo't higit sa kanilang pamilya. Aming Diyos, pagpalain mo ang aking mga kapatid na mga awit, choir and band, mga dancer, O Diyos. Kilala mo sila. Alam mo ang pangangailangan nila. Kaya alam ko po, Panginoon, na sa iyong mabuting balita, sa iyong banal na salita, pagpapalain mo ang aking mga kapatid na ito. Katulad ng pagpapala mo sa iyong bayan ganap, ang Scarborough chapter, O Diyos, sa lahat ng nanunungkulan, Council of Elders, ministry leaders, bawat ministry, ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanilang lahat. At higit sa lahat, sa mga nakinig ng iyong mabuting balita, iba yung pag-iingat, proteksyon, pagpapala at biyaya ang igawan mo sa kanila. Ang kahilingan nila na pagmamahal ng kanilang pamilya, kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Alam po namin, Panginoon, granted na ang aming mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, patuloy kang maghari ngayon at magpakailan pa man. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay. Maraming salamat po, Brother Edwin Narciso. Tayo pong lahat ay maghawak-hawak ng kamay. And let's give thanks with a grateful heart.
Salamat sa Diyos. Samahan niyo po kami sa panghuling awitin, Free to Dance. Tayo po ay free na sumayaw ulit.
You are